Hello mga lakotseros, ready na nga ang ating intermediate N8N automation course, which is magpo-focus tayo sa AI-powered workflows with RAG. So ano nga ba yung RAG? So first guys, ang RAG is a process siya. So process siya ng retrieval wherein yung AI is may capability na to check your database or kung ano man yung mga file na na-feed mo sa kanya para magamit niya yon as context sa kanyang pag-iisip. So that's the part of augmented. So augmented meaning is supplying that info as extra context ng AI. Remember guys, ang lahat ng AI model is merong general knowledge which is magaling silang mag-compute, magaling silang mag-analyze, magaling sila sa probability and statistics pero hindi nila ma-apply yon kung hindi nila alam yung tungkol sa business mo, tungkol sa sales trend mo. So that augmentation pulls your data and combine doon sa general knowledge ng AI. And then generation, it just mean na yung AI na yon will generate the answer using your data plus general knowledge. And pag generate niya yung answer niya yon, mas magiging accurate siya. Bakit? Kasi yung system or yung AI na gumamit ng RAG would eliminate hallucination. Kasi minsan guys, nag-hallucinate yung mga AI natin kasi nakalimutan na nila actually kung ano yung pinag-usapan nyo dati. So pag nagtanong ka ng follow-up question, medyo nag-iimbento na siya nung data. So with RAG, ma-avoid natin yon at makukuha natin yung tamang sagot lagi. Dahil nga, inire-reference niya lagi or nire-retrieve niya yung mga data na gusto natin gawin niyang context. So you can think of it na yung AI na walang RAG is a really smart student pero makakalimutin siya. Alam niya paano mag-compute, alam niya kung paano mag-analyze, pero nakalimutan na niya yung tanong. Parang ganon. Pero pag nilagyan mo ng RAG yung AI, para siyang matalinong student na binigyan mo o inalaw mo mag-open notes or meron siyang cheat sheet na to double check its answer, titingnan niya lagi yon. So, that is retrieval augmentation generation, guys. So, kung makita nyo, yung RAG talaga is a process. So, dyan magfo-focus yung ating intermediate course. So, dito nga sa part 1, guys, ay magsisimula tayo to set up yung tech stack natin, which is, ang gagamitin nating database ay si Supabase. Bakit si Supabase? Actually guys, si Supabase kasi meron tayong different setups na pwedeng gawin sa kanya. Pwede natin siyang lagyan ng Postgres para maging memory ng ating AI, and siya na rin yung gagamitin nating database para sa mga structured data natin. Mamaya i-elaborate ko kung ano ba yung structured data. And may capability na rin siya to use vector store para may store din natin yung mga unstructured data, which I will elaborate later. So having said that, magsimula muna tayo sa paggawa ng ating Supabase account. So punta lang kayo guys sa supabase.com and then ang gawin lang natin ay mag-start your project. Tapos dito, mag-sign up lang tayo guys kasi wala pa tayong account. So ako, magsa-sign up na lang ako using our tutorial account. So sign up tayo. And then you need to confirm it from your email. So pag click nyo guys yung confirmation sa email nyo, tatanungin kayo ng name. So ang haba naman ng binigay niya. Lagyan na lang natin to ng Lakwacheros Tutorials. Yan. And then, personal lang. And then sa free tier lang tayo guys. So create na kayo ng organization dyan. And then guys, tandaan nyo mabuti yung password na ilalagay nyo dito. Kasi mamaya kakailanganin natin siya. So ang gagamitin ko na lang dyan is yung login password ko kanina para hindi ko siya makalimutan. So create new project lang tayo. And then, eto na nga, meron na tayong Supabase account. Ngayon, ang una kong ituturo guys ay paano siyang gamitin as our AI memory at bakit siya mahalaga. So magsimula na nga tayo sa N8N workflow natin. So maglagay lang tayo dito ng chat trigger. Yan. Maglalagay lang ako dito ng ating AI agent. Yan. And then, lagyan lang natin siya ng chat model. Kahit si Gemini Mini lang. Ayan, kahit si Flash lang, okay na yan for testing. And then, magagamit tayo ng memory. Pero bago ko siya lagyan ng memory, guys, i-explain ko muna sa inyo para saan ba yung memory. So, usually, guys, pag kinausap niyo yung AI, pag sinabi ko sa kanya na, hello, I am Lakwacheros. So, ayan nga guys, nag-respond siya. Hello, Lacocheros. It's great to meet you. So, ayan. Ngayon, pag tinanong natin siya, what is my name? So, nakita niya, as an AI, I do not have a personal memory or access to your identity. Samantalang sinabi niya na ako si Lacocheros. So, guys, sa memory, ang basic option dito is simple memory where ang gagamitin niya is yung session ID. So, nakita niyo dyan, session ID. And then dito niyo pwedeng ilagay kung ganong karami ba yung kailangan niyang tandaan na usapan. So, gaya niyan, 5 hanggang sa latest 5 na usapan, matatandaan niya. So, gaya nga niyan, kung i-refresh ko lang yung session niya to, sabihin ko sa kanya, hi, I am Lakwacheros. Ayan. Ayan. So, nakita nyo guys, nag-greet ulit siya sa atin. And then, pag tinanong ko siya, what is my name? Ayan.
So nakita niya, based on your previous message, your name is Lacuacheros. So natandaan na niya using the memory. Ang problem natin dito guys is, once na ni-refresh natin tong session na to at tinanong ko ulit siya, what is my name? Hindi na niya matatandaan. Sabi niya, I don't know your name. So, yun yung problem sa basic memory guys. At ang ginagamit natin ay sessions. Kasi once na na-refresh natin yung session, hindi na niya tayo matatandaan. So, ang first thing natin gagawin para mas maging matalino yung AI natin o matandaan tayo ng AI natin is gumamit ng Postgre as memory. So, delete ko lang to. So, ang unang gagawin natin guys ay gagawa tayo ng sariling ID natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, once na ni-refresh natin yung session, is hindi na tayo matatandaan. So, mag-a-add lang ako dito ng set node. Yan. And then, mag-a-add lang ako dito ng input. And then, lalagay ko dito ID. And then, imbis na session ID, ang gagamitin ko ay email. Kasi usually, yung email ng mga tao, hindi naman basta-basta nagpapalit yan. So, ilagay natin dito is lacuacheros.tutorial@gmail.com. Okay? So, ang gagawin ko dito guys ay mag-hi lang ako para makuha natin yung mga data. So, ayan. May problem yung AI agent natin. Yan, kasi wala na chat dahil nga nagdagdag tayo ng edit field. Kaya dito, ang gagawin na natin ay define below and then from chat, ang gagawin natin is itong chat input. So, ayan na siya. Makukuha na niya. And then, yung memory na gagamitin natin is ito ng si Postgres chat memory. So, pag clinic natin yan guys, ayan, walang session ID pero ang gagawin natin ay define below at yung ID na email yung nilagay natin. Ang papatandaan natin sa kanya is 5 lang rin. Okay na muna yan for now. And then, gagawa na tayo ng credential natin for Postgre. So, gaya nga ng sabi ko, ang gagamitin natin ay si Supabase. So, balik tayo sa kanina. And then, kung makikita nyo tong connect button, click nyo yan. Tapos, scroll down lang kayo guys. Makikita nyo itong transaction pooler. Sa transaction pooler, click nyo tong view parameters and then, nandyan na yung mga parameters na kailangan natin. So, unahin na nga natin tong host. Lalagay natin yan dito sa host. And then database, Postgres, yun din na may nakalagay dito. Okay na yan. And then next is yung user. Yung user guys is ito, yung user dito. Copy nyo yan. And then yan yung paste natin sa user. And then sa password guys, gaya ng sabi ko sa inyo, tandaan nyo yung password na ginawa nyo kanina kasi yan dapat yung nalagay natin dyan. So yan nga, nilagay ko yung password ko kanina. And then dito sa database, wala tayong babaguhin dyan. Etong port, makikita natin yan dito sa port. Yan. And then lagay lang natin dyan. And then the rest guys as is lang, tapos save na natin. So yan nga, dapat mag-successful yung pooling natin. Then close na natin siya. Ngayon guys, ang gagawin ko sa kanya ay i-chat na natin siya. Magpapakilala tayo. Sabihin natin, hi, I am Lacuacheros. So nag-reply na nga siya, lakihan ko lang. And then, kung makikita nyo guys, kung babalik tayo sa Supabase natin, close ko lang to. And then dito guys, sa ating table editor, makikita nyo, ito yung chat histories. So, nandyan yung sinabi ko. Ayan. Ano yung sinabi ko? As human, hi, I'm Lacuachero. Ano yung sinabi ng AI as content? Hello, Lacuachero, what a fantastic name. So, sabi ganun. Ngayon guys, i-refresh ko yung session. And then, pwede kong tanongin na, what is my name? So, kung nakita nyo, natandaan pa niya yung pangalan ko kahit panibagong session na yung ginawa natin. Unlike sa simple memory. It is because na kinukuha niya yung mga huling usapan sa Postgres. And then, ang basehan nga niya ay yung email, which is this one. So, kung i-refresh ko to guys, ay makikita nyo, nire-record niya dyan kung ano yung mga naging usapan. So, isa sa reason bakit yung email yung nilagay natin, para kung multiple user guys yung application nyo, matatandaan niya kung sino yung specific user. So, kunwari nga, baguhin ko to. Tanggalin ko yung tutorial. So, tinanggal ko yung tutorial guys. Pag nag-back ako dyan, and then sinave ko to. Pag nagtanong ako dyan, what is my name? Hindi na niya maaalala guys kasi hindi niya makita yung ID. So, nakita nyo, sabi niya, I don't have access. So, magpakilala tayo. I am Boy Gala. So, ayan guys, i-record nyo yun into different ID. So, ang ginamit nga natin na session ID is yung ating email. So, ngayon, maalala na niya yan. Pag nagtanong ako dito ng what is my name, and guys, makikita niya sa memory na ang pangalan ko daw ay Boy Gala. So, having said that, pag binalik natin to sa lacuacheros.tutorial@gmail, and then sinave ko siya, at tinanong ko ulit, what is my name? Ayan, sabi niya, your name is Lacuacheros. So, I think guys, dun sa exercise na ginawa natin na yun, nagets nyo na mas maganda na meron kang Postgre memory, which is a structured database, para tandaan yung mga important details ng isang user. And of course, dito, pwede nyo yung i-adjust kung ganong ka daming context yung dapat niyang matandaan. So, yun nga guys, yung paggamit ng Postgres memory.
Ngayon guys, gagamitin naman natin si Supabase as structured data para maging context nitong ating AI. So ito is some sort of RAG na yung gagawin natin. Babalik tayo sa Supabase and then mag-a-add tayo dito. So ang una lang nga natin gagawin ay relational database. So pag sinabing relational database guys, ay meron siyang structured data. Example, yung ginamit natin sa monthly challenge natin which is customer reward template. Ito ay structured database kasi meron kang specific columns and then specific rows or values that is related sa column na yon. So yan yung tinatawag ni structured database. So ang gagawin ko nga dito guys ay magre-create tayo ng table and then ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng table name. So dito sa name, pangalanan ko lang siya ng customer sales data. And then sa description, kahit ano naman yan, so this is the transaction per customer in a given date. Yan. Tapos guys, dito sa columns, ang gagawin natin dito ay i-add lang natin lahat nung nandito na pangalan. So una nga si order ID. So burahin ko muna to, mag-add muna ako, order ID. And sa relational database guys, ay kailangan alam nyo kung ano yung schema. Meaning ng schema ay si order ID, ano ba siya? Text ba siya? Integer ba siya? Float ba siya? So guys, eto, dahil meron yung mga letters, it would be a text. So ang pipiliin ko dyan, na schema natin ay text and then mag-a-add tayo. Ang next naman natin dito guys ay customer ID. So kung makita nyo, may mga letters din yung customer ID. So sa customer ID, ang pipiliin ko rin ay text. And the next is yung order date. Sa order date guys, pag nag-add tayo, syempre, ang pipiliin natin ay schema ay date. So hanapin natin yung date. So date lang naman yan. Wala naman akong time dyan. Ayan. So pinili ko lang is yung date. Tapos lastly is yung ating amount which is in PHP. Ayan. Ngayon, ang pinagkaiba guys ng integer at saka ng float, ang integer ay whole number, wala siyang decimals. Ang float naman ay kaya niyang mag-handle ng decimal. Ngayon, ano yung numeric? Ang numeric naman guys ay exact numeric of selectable precision. Meaning, pwede ka mamili kung 2 decimal places lang ba or more. So, iyan yung numeric guys. Pero for now, ang pipiliin ko ay float. So, kung makita nyo dito, double precision, yan yung pipiliin ko, 8 bytes, float 8. And then, isa-save ko lang siya. So, ayan na nga, nagawa na yung table natin. And then, pwede tayo guys na mag-manual add dyan. Mag-insert lang kayo dito ng row kung manual nyo i-add yung mga data or column naman kung may gusto kayong idagdag pa sa mga columns natin. Pero pwede rin tayong mag-import ng CSV file. So, ibibigay ko sa inyo guys yung CSV file para follow along kayo dito sa tutorial natin. So, ayan nga guys, import data lang tayo. Yan. So, siya na bahala maglagay ng ID dyan guys. And then, nandyan na yung ating customer ID, nandyan na yung order date, yung amount, and then pag nag-scroll tayo to left, ayan yung ating order ID. So ngayon nga guys, na na-input na natin yung data sa ating Supabase, pwede na tayong bumalik sa ating N8N, and then relational database muna yung gagawin natin ngayon. Mag-add lang tayo ng tool, and then Postgre lang uli. Sa bandang baba, makikita nyo dyan, Postgres tool. And then, ang operation natin dito ay execute query. And then dito guys, ang gagawin natin dito ay hahayaan natin na AI yung gumawa ng query para sa atin. Kaya maglalagay lang ako dito ng dalawang curly bracket, $ from AI. And then ang parameter niyan guys ay this is the SQL code. Yan. And then lagay lang tayo ng description dito. This is the valid SQL code that will retrieve needed data. And then, ito usually ay string. Yan. Tapos guys, makikita nyo dito, consider using query parameters to prevent SQL injection attacks. So, click nyo lang to and then query parameters and then hayaan nyo na yung AI nyo na mag-decide kung ano ilalagay dyan. And then, pangalanan lang natin tong tool natin guys. Siya si Sales Data Tool. So, pag bumalik tayo ngayon sa AI natin guys, ay gagawin na natin yung system prompt niya, which is prepare ko na. Kasi, ang sinabi ko lang naman dyan is helpful assistant siya para mag-answer dun sa question ng user. And then, sinabi ko sa kanya na always use the tool to gather data. Tapos, sinabi lang rin natin sa kanya na format niya yung answer in engaging manner. Parang gumamit siya ng emojis or bullets kung kailangan. And then, sinabi ko rin sa kanya na do not assume any answer kung hindi niya alam. Tapos, sabihin lang niya na wala siyang enough data to answer yung question para hindi siya mag-hallucinate. And then sinabi ko lang dyan na be friendly and respectful and then suggest next step or follow-up question if needed. Tapos sa tools guys, sinabi ko lang sa kanya na may sales data tool siya, a relational database where all sales data is stored. And then sinabi ko sa kanya, paano bang gamitin yung tool? So using the tool, you need to provide correct SQL code or SQL code para ma-retrieve yung needed data.
And then sinabi ko lang sa kanya dyan, ano ba yung name nung table. So ayan, yung table name natin, yung ginawa natin kanina is customer sales data para ma-retrieve niya yung lahat ng data. So binigyan ko lang siya ng sample ng SQL code dito kung paano i-retrieve lahat ng data. And then siya na bahala mag-edit niyan, depende sa tanong ng user natin. So makita nyo nga dito, para magawa niya ng tama yung SQL code, ibibigay natin sa kanya yung kanina natin ginawa ng mga column, like order ID. Ano ba yung schema niya? Text ba siya? Date ba siya? Float ba siya? And then in-explain ko lang kung para saan yung column na yon, gaya ng order ID, unique ID per transaction, customer ID, unique ID for specific customer. And then date, ano ba yung format ng date? And then yung amount PH, which is amount in Philippine peso ng specific transaction. Ngayon, binigay na natin sa AI natin yan, guys. Tingnan natin kung may implement niya ng tama yung SQL code and then masasagot ba niya yung question natin. So, lakihan ko lang to, guys. And then, type natin dito, how much is the total sales in the database? Yan. Yan. So, kung makita nyo, guys, sinabi niya, yung total sales in database is amounting to 5,179,623.60. And then, kung makikita natin, guys, dito, sa part na to, ayan, yan, lakihan natin, mas kita siguro dito. Yun. So, dito guys, kung makita nyo, gumawa siya ng sariling SQL code, which is, ayan, select sum amount PHP from customer database, which is yan yung tamang pag-compute using SQL code. And then, tingnan nga natin kung tama yan. Sabi niya, 5,179,000. Kung isa-select ko dito guys, lahat ng transaction, so makita natin dito sa baba, 5,179,623.60, which is eksakto sa nakuha niya. So, ngayon guys, pwede na tayo magtanong ng kung ano pang gusto nating malaman. Kunwari, give me all the customer that spend a total of 20,000 PHP regardless of the transaction date. So ayan guys, binigay niya sa atin kung sino-sinong customer at kung magkano yung nagastos ng customer na yon. So ayan nga daw yung mga gumastos ng more than 20,000. And then kung lalakihan ko ulit at titingnan ko yung SQL code niya, ayan, so kinuha niya yung customer ID, sinam niya kung magkano per customer ID. So gagamit siya dyan ng group by. So ayan, group by. And then having yung amount is greater than or equal 20,000. So tama yung SQL code niya, tama rin yun na ibabalik niya sa atin. And then pwede natin tanungin dyan, what is the date range of the data. Yan. So, dapat ibigay niya sa atin, guys, ano yung date range ng buong data natin. So, ito nga yung SQL code niya. Tingnan muna natin kung tama. So, tama. Kinuha niya yung minimum order date, which is the start, and then max order date, which is the end. And then, kung makikita natin dito, ang sabi niya dyan, this is July 1 to July 31, which is totoo naman. Kung lalagyan ko ng filter dito yan, guys. Yan, lagyan natin ng filter. And then, tingnan nyo, ang una niyan ay 7-1, which is July 1. Ang pinakadulo niyan ay 31. So, iyon nga siya. So, meaning, pwede natin gamitin to na mag-summarize ng data natin and tingnan nga yung trend natin. Like, bigyan natin siya ng very general question. Can you look at the sales trend and suggest future actions? So, napaka-vague nung tanong ko guys kasi unang-una, wala siya makukuha kundi yung trend ng sales sa buong July. And then wala man lang siyang concept, ano bang product, yung best-selling product dito. Pero tingnan natin kung ano yung ma-analyze niya using that data na meron tayo. So, ito nga guys, yung output niya dun sa tanong natin, that's fantastic idea, analyzing sales trend can unlock valuable insight. So, makita nyo, tinignan nyo dyan, ito yung overview ng July 2025, which is correct. Yan yung laman ng data natin. Ito daw yung daily sales and ang peak natin ay July 16, July 4, and July 10. So, nandyan din yung kung magkano yung kinita ng araw na yon. And then, ito daw yung lowest selling days, July 9, 6, and 14. Tingnan natin kung ano yung nasuggest niya, having a minimal data. So, investigate peak performance, tama naman, ano nang nangyari doon. Kung may holiday ba noon, may events ba noon, and then once na-study mo nga ano yung mga nangyari doon, i-check mo kung mare-replicate pa yung success na yon. And then, on the other side, yung dips naman, kung ano yung nangyari nung araw na yon para maiwasan. So, yun yung sinasabi niya dito. Dun sa dips, pwede ka mag-plan ng mini campaigns, ayan, flash sales, special offers. Ayan, so yan yung mga suggestion niya. Ayan. So, ayan guys, having that data, matatanong na natin siya na maayos dahil nga, ito yung sinasabi natin na retrieval augmentation generation, which is meron siyang capacity to create SQL code, to analyze data, and then gagamitin niya yung real data natin sa business natin to create suggestion para sa'yo. Pero, ang pinakita ko pa lang sa inyo guys ay structured data, which is meron tayong column and meron din tayong specific values per column. Pero paano na kung ang gusto nating ipasok sa kanya ay something na hindi relational? Ano ba yung hindi relational data? Kunwari guys,
meron kayong company and meron kayong rules ng company. Para matutunan nyo yung rules na yun, hindi natin siya pwedeng ilagay sa table. Kailangan naka-PDF siya. Kung ano yung rules nyo, ano yung goals, ano yung core values, naka-PDF siya. O kaya naman, kunwari, yung mga contracts nyo, gusto nyong ipasok sa kanya para kung may question kayo sa specific contract ng isang project nyo, is masasagot din niya. So, those comes like in PDF. O kaya, gusto nating ipahandle sa kanya lahat ng emails para mas madali niyang mahanap kung ano yung email na kailangan nyo in a specific date. So, those are the sample of unstructured data. So, having said that, ang gagamitin natin sa kanya guys ay yung tinatawag natin na vector database, which is ifo-focus natin siya sa module 2. So, sa module 2 ko nga ituturo kung paano bang gumamit ng vector store. So, ano ba yung vector store guys? So, imagine niyo na lang, meron tayong 3D na lalagyan, parang ito, box siya. Nandyan lahat ng data. And then lahat ng data na magkakalapit is representing ng dots natin dyan. So, may iba-iba tayong dots dyan. So, laki ako yung picture. So, imagine guys, ito yung database natin. And then, kada data is nire-represent ng iba't ibang kulay na dot na yan, which is related sila each other. And then, imbis na mag-query tayo like SQL code, magkakaroon siya ng 3D query, which is nakita nyo yung nag-glow na yellow, yan yung query mo. Ang gagawin niya sa vector store, ipupull niya lahat ng malapit doon para masagot yung question mo, which is what they call embedding sa vector store, which is i-discuss natin further sa module 2 nitong intermediate course natin. Pero just an overview, iyon siya. So ano ba pinakaiba ng vector store sa vector database? Usually vector store guys is like a Postgre lang rin, pero nilalagyan siya ng embeddings at saka nilalagyan siya ng coordinates para magmukha siyang 3D database. While ang vector database naman guys, unlike store, talagang specific, yun lang yung kaya niyang gawin. Hindi niya kayang maggawa ng relational database. So, ginagamit siya guys for high-end or malakihang deployment na. Kasi doon sila expert. Kasi pwede na kayong maglagay doon ng billions of embeddings kung saan maghahanap yung AI nyo ng related data. So, yun nga guys, yung ating next topic. And then, for other tech stack natin guys, na-discuss na natin siya like AI models. Pwede kayo mamili kay OpenAI or Gemini. Kung nakalimutan nyo kung paano i-connect siya sa N8N, punta lang kayo sa ating beginner course module 2. Ngayon, yung Tavily, gagamitin din natin siya kasi hindi lang guys data yung pwede natin i-embed. Pwede tayong mag-scrape ng real-time data sa internet using Tavily and then ipapasok natin siya sa ating vector store para maging reference nung AI natin. So kung hindi nyo pa alam kung paano i-connect si Tavily guys, diniscuss ko siya sa ating beginner course, module 4.3, balikan nyo lang. And then of course, yung N8N, which is diniscuss ko, unang-una, module 1 beginner course. So yun nga yung mga gagamitin natin dito sa ating module 2, which is all about RAG. So hanggang dyan nga muna mga lakwacheros, laging tandaan, less manual work, more lakwacha.